Dalayawan ng Ginoo nga makabalik man kita sini aton nga program ang Study of the Word sa pagpadayon naton sa pagtuon sang sulat ni Pablo sa mga taga-Efesos, no. So aton nga pagalantawon karon pagaton-an ta ang ginhambal diri sa chapter 1. So maybe aton inilang kinion o kung tutukan tagid ang ginhambal sa pulong sa Ginoo kay as we have studied, no, ang approach naton diri mo exegesis nga ang pamangkot dira nga kung ano gid ang katuyuan kung nga ginsulat ni Apostol Pablo ang iya mga epistles kay hindi lang ta magbutang isang aton nga panguna-huna sa sina nga bersikulo natawagin na sa aton nga gintun-an sa nagaligad nga introduction ang exegesis nga kitaya ang nag-interpret sang Word of God. Panumdumon ta nga hindi tayo maintindihan ang pulong sang Ginoo. Number one, kung wala tabalaan nga espiritu. Kaya ang Holy Spirit gid ang author, no, sang natawag naton Bible. Ako kon siya gid naghatag sang kaalam nga maintindihan ta man ni. Di siyempre kung may mga libro ka balang ginabasa kag daw may problem ka balang nga makita, sino pamangkuton mo? Magahimo ka lang balay sang imo panguna-huna o kung palagpatan mo na kay abi mo amo na ang imong thinking or maybe because nga namangkot ka sa ibang nga mas limong maalam nga nagsulat man sang libro kag sila ang magasabat sa imo, pero dapat yang katuan mo ang author gid no. Amo na nga sa aton nga manugwali importante gid ang aton nga personal kag hindi lang personal kundi deep personal relationship with God and asking and depending on the Holy Spirit to understand, no, His word. Siya ang author mo. Ginhambal ko nga kung may ara kaya nga gusto mabalaan pamangkuton mo gid ang author kung di ka kaintindi sa ginhambal niya. So amo na nga ang aton approach diri sa pagtuon, no, sining Ephesians or epistle to the Ephesians nga aton isisaon kung ano gid ang tuyo ni Apostol Pablo sa iya pagsulat sini, sinong ginasulatan niya, ano ang iya gusto mahibaloan sa iya ginasulatan kay katahom bala sang Book of Ephesians, no. Kapila ko na ni dalon actually sa aton mga radio programs sa audio nga recording. Nawali ko naman ni sa simbahan na ginapastoran ko, no. Kag katahom kun imo tun-an lang ang Bible blayang book by book, verse by verse para hindi ka mag out of context. I thank God nga sa nagsugod ako ya sang 1975 sa pagwali ang Bible gid ang ginagamit lang natawag naton material damo gani ka pangayo nga pastor taga-ibig ka mo out taga-ibig ko sang outline sang imo nga ginawali likuti arao ang Bible kay ti verse by verse mo lang yang ako niya ginahambal kag kisano kung may mga maigo pa gani kon ina nga bersikulo malambutan bala kay ti siyempre may ara yang kisa do hindi mo na pagwali ina nga bersikulo kay it's either nga ikaw ang maigo o may maigo ka ti hindi na mayo no dapat nga wala kaya sang na punggan dira hindi mo pag i-suppress ang truth sang Biblia simply because nga base may maigo ka o kung hindi mo na mawali kay ginahimo mo, no. That's why nga let us be true to our calling. So kung ano nabutang diya sa bersikulo ihambal ta gid na hindi ta pagtaguon ng kamatuoran kag hangpunta ang Biblia sa punto nga kung ano kung nga agin sulat ini. So babalik kita sa atong ginatun-an sa Ephesians chapter 1. Actually ang title sang Ephesians chapter 1 verses 1 to 14 is all about spiritual blessings. Inibla mo na ang gin-present ko sa inyo sa nagligad nga actually ang gusto gid ipahibalo ni Apostol Pablo sa mga tumuluo sa mga saints dito sa Ephesus amo ang spiritual blessings. I believe ari na diri, no. Aside from that, ari ang introduction kag silindra sa verse 3, blessed be the God of and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. So ang gusto gid nga i-connect ni Apostol Pablo sa mga tumuluo sa Ephesus to the saints and the faithful in Christ, sa mga tumuluo kag labaw sa tanan sa mga matutom. Kaya siyempre kinanglanon gid naton niya ang mga matutom kag committed nga mga tumuluo. Kaya sa kada simbahan may ara ginadaya nga masimba lang na tawag bala nga mga worshiper lang kag hindi bala sila mga followers. That's why nga ang Biblia nagapahibalo sa aton labi na gid sa aton kang tanan sa Ginoo nga dapat may ara gid kita nga natawag yang mga followers, hindi lang mga fans. Kay may iba niya guro daw fans ni Lord Jesus Christ kag hindi gid gusto nga mag-involve bala sa bulaton sang simbahan.
total luwas naman ko at ano pag ang himuon. Siguro ay maintindihan sin ang Kristohanon nga ang purpose ng Ginoo sa pagluwas sa aton bisan na lang Ephesians chapter 2 and verse 10 that we are His workmanship. Kita ang creation o kung project sang Ginoo kay galamiton niya kita nga ipahayag ang pulong sang Ginoo kag kita ang gamiton sang Ginoo sa paglambot man sang iban. So muna, that's why nga sa pagsugod diri mahang panta nga ang Book of Ephesians ining ginsulat ni Apostol Pablo para sa mga tumuluo kag sa mga matutom nga mahimo gamiton sang Ginoo sa iya pag-alagdan. Nami gid guro no kun ang simbahan bala tanan-tanan involved. So amo na iya ang akon handom no nga matudloan ang mga tumuluo kag gamiton nila ang ilang nahibaluan kag kaalam kag ang mga gifts sa pag-alagad sa Ginoo. No kati kada isa sa aton lain-lain ang aton nga mga hiyas o kun gifts no. Kag lain-lain man aton nga calling. So kung gamiton ta na para sa buluhaton sa Ginoo, do ano katahom sang simbahan kun sa suno gid ya sa kabubuton kag katuyuan sa Ginoo nga ginahimo naton. So anyway, nga ini nga sulat gusto ni Apostol Pablo pahibaluon ang mga taga Ephesians sa mga spiritual blessings. By the way, kada mabatigan ni kita sang blessings, abi taguro ang gusto talang kaliya nga blessing inang tangible, ina mga blessing bala nga mauyatan mo kasubod bisang kwarta, sa materyales, ang ginhatag sa Ginoo sa imo, amo na ang gina-count pirmi nga blessings eh. Pero there are spiritual blessings, no? Sa atong kabuhi kag amo ining ma-survey naton which number 1, ining mga spiritual blessings, amo na nga ang tumuluo mga pinili ni Kristo o kung pinili kay Kristo Jesus. So na-meet lang ko na ni sa nagligad nga broadcast naton. However, gusto ko mahangpan gid naton no kay siling diri according as siya chosen as in Christ. Ang pagpili sang Ginoo sa aton niya may kondisyon ra kun ara ka kay Kristo. Kag piho na ya mabalaan mo gid niya pinili kay kun pamangkoton ka, paano mo mabalaan nga pinili ka? Anong mga kondisyones nga na meet nimo? Kasi siyempre kung mag-intra ka sa kabutang, kung may mga himuon ka nga desisyon, dapat may choice ka gid, no? Mabangkoton kabi nga nag-iswila ka diri sa sininga kolehiyo nga amo ni ginkuha mo. Ti kay amo ni ang gusto ko kwaon kag nag-decide ako ya nga amo na ya ang subject o kun ang profesyon nga kwaon na kon. So sa Ginoo, even though iban di mag-agree sa nati imo na ya diretso kun ang imo pangunahon na ya nya ang Ginoo may ginpili lang nga wala kondisyon, di mo man na. Pero ako gatuo ko ya, kasubong sige ng baldri, we are chosen in Christ. So kung ara kaya kay Kristo Jesus, amo ng kondisyon sa Ginoo. That's why nga ang John 3:16, amo ng kondisyon sa Ginoo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him. Di kita mo kinanglan mahimo kag desisyon nga magtuo sa iya. Wete sila sa ibante, patay ka, paano ka magtuo? Di yun no, kung patay ka ang namin mo nga patay ang imo desisyon, do wala man niya napatay ang kalag. Pero may kuna nga ginapahangop no, nga ang napatay sa aton niya ang aton espiritu. Spiritual death, amo ng death mo tambalon nga nahamulag kita totally sa Ginoo. We are actually depraved o kung natawag nga total depravity kay wala gid ta sang bahin sang Ginoo sa atong kabuhi. Kag ginambal man Apostol Pablo diri sa taga Efesos nga sa unang nga tiyempo wala kamo Dios, hindi ka way kamo labot sa kabikahan sang Israel. Pero bangod sa bugay sang Dios, pagi kay Kristo, nakaangkon kamo sina nga relasyon kag sinang kaluwasan. So kung natawon mo, ara gid kay Kristo gihapon ang natawag naton niya nga kondisyon, basta ara ka kay Kristo. So na-meet lang ko na sa nagligad nga paano ka nangyan kay Kristo? Te anong ginhambal ni Apostol Pablo kung paano ka man kay Kristo, di ba? Kinahanglan gid niya kilalahon mo siya, makabati sa mayong balita, ma-introduce sa imo, kag makilala mo siya, kag batunon mo siya. Amo na gani si John, nagsulat sa Gospel of John, maybe way mo nabalaan ko anong reason ni John nga agin sulat niya. Di ba siling niya sa John chapter 20 verse the last verses there nga agin sulat ko ni agud nga makilala mo nga ini nga Kristo o kung ini nga Hesus amo ni siya ang Kristo kag pagi sa pagtuo sa iya makaangkon ka sang kabuhi nga walay katapusan. So ang katuyuan ni John nga ipakilala gid si Jesus sa aton ni. That's why nga kung basahon mong Book of John, halin sa chapter 1, ginpakilala si Lord Jesus Christ nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and He Himself is God. Okay? He is the Creator. Okay? He is the light. He came into this world, pero ining kalibutan, way nagbaton sa iya.
Ang mga katauhan niya nga mga Hudiyo wala nagbaton sa iya, pero ang magabaton sa iya sa John 1:12, ang magabaton tagaan sang gahom nga manginanak sang Dios. So diri sa kondisyon, kung hindi kaya magbaton, hindi that's why nga kinahanglan batunon mo si Jesus Christ. Ako mayroon mo niya gawaling hindi kinahanglan magbaton, ti amo na ganay ginasling ko. Ila na iya pag-intindi. Kag hindi ta man iya sagad dinasla debate kun amo na ila ya tudlo ti ikaw na magbinag-binag ikon bala, no? May ara ka desisyon o kun wala. Ti kung mag-intera ka sa ila, ti why desisyon ni? Pero lang nga blang invitar ka sa punsyon kagin arad ang lamisa nga na puno sa mga pagkaon pero wala ka man nagkuha sang pinggan kag kuha sang pagkaon da way mo man gintimo kag way mo man usap. That's why hindi nanginbahin ang pagkaon bisan imbitado ka pa pero gahulat pa kaya nga hungiton sang tag-iya sobra naman niya. That's why nga kinanglan gid ikaw ang maghimo sa desisyon kaya nga aton kalagway man niya napatay ang aton mind, emotion and will which is the part of the soul is active, no? Galing dipindi ko na anong ginabutang sang sa imo sang media o kon sa ibang nga tao no ginawali sa imo. Ti amo na gani sila ni Pablo di liwat sa Romans chapter 10 nga paano sila makatawag sa Ginoo o sa kay Kristo kung wala ini nabatian. Kaya wala nila ini wala nila mahangpan. Kay wala sa nagwali, wala sa nagpahayag. Isa gani no, mahambalantang ngay nablang nga lugar katig-abla sa mga tigipuson sa tao nga hindi sila magbaton. Ang reason that for me is that maybe ang aton explanation daw hindi klaro, no? Kagluwas nga hindi klaro ang aton explanation sang gospel, hindi man klaro ang aton kabuhi. Kaya mo na nga ang mga tao nga wala iya Kristo ang ara sa kadudulman, paano nila makita ang kapawa sa aton kung ang aton kabuhi mas dulom pa sa ilagani, no? That's why may dapat kita gid ipahayag. Kag dira matun-an mo na sa Ephesians chapter 1, no, ang mga desisyon kag ang mga ginatawag naton kondisyones. That's why nga kahapon naton natun-an sa niligid nga adlaw amen, nga ang butang balon sining ginhambal di sa verse 4, this is God's plan before the world began, that the chosen are those who will be in Christ. The goal is for the saved to be holy and blameless. So, minambot ang balon sa verse 1. Yang plano sang Ginoo yang, hindi mo na mabalik because God is sovereign, no? Kag ang sovereignty sang Ginoo, assurance sa aton eh. Kag kung ang Ginoo hindi sovereign, pwede ya isla ng ya plano. What about no sa sining era o matawag nato ng dispensasyon, gin-change ang Ginoo ang pamaagi sang pagkaluwas nga isla niya nga hindi naman paagi kay Kristo, lain nga pamaagi. Ti wala ya kita sang natawag nga assurance na, whereas nga because God is sovereign, He will never change His plan. Kung anong plano niya sa puno, why na revision. Ti sa bagay kita ya gani nga mga engineer kag architect nga kisagi na revise nato ng mga plano da no kung daw hindi ta conforme, but before the world began ang plano sang Ginoo nahimos na tanan. There is no changes in ang plan. So before the world began, ang plano sang Ginoo nga ang ara kay Kristo, amo ang pilion niya. Those who are in Christ. Di ba? So saan na tabuin ang pagpili sang Ginoo sa aton? Ti masiling kita nga ginpili ta sang Ginoo, naluwas na ta before the world began. Why pa man ta to? Why pa man ta nag-exist? Like me, I was born in 1952. So before the world began, why pa ko i-exist? Pero sa mind sang Ginoo kay Ginoo siya, Diyos siya, di ba? All powerful, sovereign, and He knows what's gonna happen in the future. Siyempre ka mamangkot ka kung kabalo lang Ginoo kung sino ang mabaton. Oo kay kung hindi siya kabalo, hindi sa Diyos, di ba? Nabala niya na tanan. That's why nga bisan si Paul naghambal because of the foreknowledge of God. Foreknowledge, hindi niya decree. Kabalo ang Ginoo kung pila kabilog mabaton. Pero wala na yagin coerce, no? O kung gipudyot ka lang niya without your understanding and without your knowledge, ano na lang pulos karon sang kalagin hatag isang Ginoo ang mind, emotion and will, kundi ka malang kakapili. Ang Ginoo malang magali mapili para sa imo. Kay may mga teaching man na sila mo nga hindi ka ka-decide kay ang Ginoo lang ma-decide para sa imo. Pero na nagsiling ka lang kung imbitahon ka sa punsyon, hindi ka kakaon, hindi kaya magkato sa lamisa kay kaunan ka lang ya sang tag-iya. Ay, ambot kung mag-agree ka mo sina. That's why may part di kita nga tao sa aton nga tawag nga kaangtanan sa Dios. Ang pagbaton sa iya, pag-accept sang iya gina-offer. Why makita sang gindugang da? Because salvation is 100% the work of God. It is by His grace. Pero parang lang tagaan ka sang gift, no? Tagaan bi ka karon auto da, Mercedes-Benz.
Tapos mahatag ka rin 100 ho, amot ko. Buta malon may participation kaya sa pag-acquire sinang gift. Whereas nga ang gift ya, wala ka daya gastuhon. Batunon mo lang. Amo man ang kaluwasan. Wala tayo sa binuligan sa Ginoo sa kaluwasan. Kasi na, kung magbaton ka, kung work mo na. Pero inaya nga work ya, hindi na makabing nga imo yagin amot. No? Nag-amot ka sang, sa imo kaluwasan. Si Kristo lang iya ang naghatag sa aton sa kaluwasan. Nga libre. Kag ang bugay sang Ginoo lang gidya ang nakalambot sa aton nga gintugyan yang yabugtong anak. Agon man ko nato ng kaluwasan. So kung hindi mo niliwat ini nga verse do, kay daw nag-stick kita sa nga verse nga wala pa matuga ang kalibutan. May plano ang Ginoo ya, no? Ti ko nato kato, ti mayo pero kay ti way tato, di ba? So ang ginatawag naton yang iya siniyang accomplishment sa aton time. Probe kung nagplano ka biya sang 5 years ago nga mapatindog ka building, pero gipatindog mo na iya after 5 years or 10 years. So ang plano ya himos na iya. No? Pero ang natawag nato niya nga exact date sang pagpatuman sina is in time. Pero sa aton, no? Plano sang Ginoo before the world began, yang ara kay Kristo, amo nang iya pinili. Before the world began. So sa aton nga time ya, san o tayo nangin kay Kristo? Amo na pamangkot. San o ka nangin kay Kristo? Abi kung pamangkoton ta ka, san o kaya nangin kay Kristo? Kaya ako man siran ko na mo. Hindi man sa pagpabugal, but I became in Christ in September 30, 1973. Kaya amo na nga date, no? Nga natawo ako liwat. Ikaduha nga pagkatao. Natawo ako January 5, 1952, pero may nag-witness akon sang September 30, 1973. Si Brother Charlie Fuentes, ang akong best man pagkasala mo ni Mrs. And of course, ang nag-witness akong nagpangamuyog sa akon niya nga makilala ko ang Ginoo, ang akong gidya Mrs. Inday Ging Rufin, no? So, but naman it happened, ining plano sang Ginoo nga mangin katapo o sang iya pinili, it happened in September 30, 1973. In time. Pero plano na nasang Ginoo ya, nga bisan sino man nga magbaton kay Kristo, those who are in Christ will become His chosen one. Whether you agree with that or not. Imo na ya diretso, no? So, silindiri, chosen and predestination is for the saved, not for the unsaved. Doon magid, no? Ini mga term balag sa galingin na ulot, kay ang pagkapinili, kay ang pagpredestinar, ginimo na sang Ginoo para sa mga tumuluo, gin-promise yan sa mga tumuluo. Hindi sa mga di tumulo. That's why, I don't know kung may nabasahan ka sa Bible nga ginpili ang pinili sang Ginoo ang makasasala, no? Nga mula na siyang luwason niya. Well, ang Biblia gahatag niya sa mga kondisyonis, no? Those who are in Christ. So, maybe ang reason da nga hindi tanan hangpan kay gina-apply taya ang mga term nga ini nga makabig ta nga mga mataas nga doctrine, no? Kag makalilibog kung bisag nga subong damo sa naga-ilinaway, naga-debatihay, simbahan nga nagakaguba, naga-split, bangod nga hindi maintindihanay. Hindi maintindihanay, gabdanay man Japon, tiyangay na salita ni i-separate yung ways nyo, no? Para nga maglinong. Okay, so anyway, according to Ephesians chapter 1 verse 4, nga na-explain na natin, according sa chosen in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him in love. So iningin pili na diya, no, na-apply niya sa tumulo, hindi agad nga luwason siya. But ang balon nga, ang mga linuwas kay Kristo Jesus, may plano ang Ginoo nga sila nga, nga magkabuhi sila sang balaan, kag hindi sa lawayon, sa gugma. Ay kadua, pagid nga versikulo dira nga na-mention man ang nahanungod sa mga predestination, ara sa Romans 8:29 nga ginagamit man nila na nga may ara gid ang Ginoo nga gina-predestinar. Pero anong putabulon sa predestination sa sining verse? Basahon dabla. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. O intindiha bala? Ang nahibaluan sang Dios, foreknowledge, sumunta mo lang sang foreknowledge, knowledge before nabalaan sang Ginoo ang matabo sa future kay Dios saya mo. Kung hindi siya kabalot, hindi siya maka-claim nga God siya. That is our God. He has foreknowledge. He knows what's gonna happen, no, in the future. That's why ginhatagan niya kita ni isang Bible. That's why ang Revelation, hindi niya nga iyalan ni John Revelation. Revelation na isang Ginoo. Ngagin pa hatag niya kay John para i-disseminate sa mga churches. See?
So ang nabalaan sa Ginoo, kagway naman na question guro, ang pamangkot nga kabalo ang Ginoo kon pila maluwas, kabalo ang Ginoo kon saan ko maluwas. Yes, kay Dios mo. Kag ining mga tao nga nabalaan sang Dios yung mga decide para sa iya, gin predestinar niya. Now, ang term nga predestination na apply bala ina diri sa kaluwasan o kung sa something else. So, wala taon nimo both in Ephesians chapter 1 verse 4 and Romans 8:29. Amo na ang plano sang Ginoo sa mga tumuluo, di ba? Diri sa Romans 8:29 nga ang mga linuwas kay Kristo gin predestinar. Ano bala buot ang balon sang predestination? Buot ang balon gin destinar niya ikaw beforehand. Kay ti primo predestination. Ang matahom da nga illustration guro nga ginalisiban do kanabaw silang illustration. For example, ining mga eroplano ga kadto sa Manila, naka-predestinate na ni sila kay naka-schedule na niya mo. Abi sa Lunes may biyahe, sa Miyerkules may biyahe, o kung everyday may biyahe. So ang na-predestinate raya ang eroplano, hindi ang tao. Siguro masiling ka nga, whosoever shall buy the ticket and decide to go to Manila will ride that plane which is predestinated to Manila. Di ba mo na? Luwas kung hijack ko no? Pero mo naman nga ang predestination, amoy na ang gusto sang Ginoo nga makadtuan sang iya mga tumuluo. So predestination, again, is not for the unsaved, but for God's children. Anong gusto sang Ginoo? Anong destinasyon ang gusto niya kadtuan? Kasubong kay Abraham. Again, tawag sang Ginoo nga magkadto sa from Ur of Chaldees to the promised land. Nga nagpati sa Ginoo kay bangod sang iya faith. Ti ano ang pamangkot, anong gusto sang Ginoo nga makadtuan naton? Karon nga ginluwas niya kita. Anong plano sang Ginoo? Ti nakaklaro na butang ho nga ang predestination sang Ginoo sa mga tumuluo nga magkonforme sila sa imahen sang iya anak, to conform to the image of His Son. Matawag naton ini nga to be Christ-like, nga magkabuhi kasubong kay Lord Jesus Christ. So kung natawon ta, ina nga predestination, hindi gani ni sa kaluwasan eh. Kundi nga kung naluwas ka, ang gusto sa Ginoo nga maggawi ka sa kabuhi nga gingawi sa atong Hesus Kristo. Amo na yang destinasyon sa mga linuwas. See? Why na ina nga verse, why na hambal na nga ginpredestinar sa Ginoo ang unbeliever nga maluwas. Kundi ginpredestinar sa Ginoo ang iya mga kaanakan nga magkomporme ang kabuhi kay Kristo Jesus. So, the plan of God in the beginning, from the beginning, kasubong sa Ephesians chapter 1 verse 4, is to live a holy life and without blame before Him in love. Romans 8:29, to conform to the image of His Son, that He might be firstborn among many brethren. Firstborn, but amalo siya ang pinakauna nga ihimplo sa tanan nga mga tumuluo. Firstborn, nagambalin na sang the source, or the first one, no? So bagay mga bagay nga Christ is the firstborn from the dead, but ang balon sina nga siya ang una nga nabanhaw nga nakaangkon sang glorified body. So amo na niya ang natawag nga predestination, kag chosen. Ang ginpili amo ang ara kay Kristo, ang katuyuan nga magawi kita sang balaan kag kasubong man nga gawi nga wala sang inatawag naton nga kasawayan, no? Hindi sa lawayon balaw kay siyempre damo ko sa mga tumuluong nga pagka sa lawayon mo, no? So amo na nga magkabuhi nga nagakumporme sa kabuhi sang atong Ginoong Kristo. So amo na ang isa ka bagay dara nga nami ilang tawon, no? So because why nakita sang tinion, no? Ini na lang ang mga last verse ginambal sa aton siling ni Peter, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Di sino ginhambalan rin ni Peter? Ang mga unbeliever? Hindi ang mga tumuluo. The church or the body of believers. You are a chosen generation. So pinili kita That's why ka pa, mapati kita yung sinatawag nga pinili. Kaya may ara gidman nga pinili mo. Pero sinuni ang mga pinili. I believe it's clear sa Ephesians. Amo ni sila ang mga tumuluo. Chosen in Christ. Kaya natawag kita nga chosen generation, a royal priesthood, holy nation, peculiar people. Nga ipakita naton ang pagdayaw sa iya nga nagtawag sa aton halin sa kadudulman, pakadto sa iya kapawa. Which in time past, no, kita mo, sa una, hindi kita katawhan sa Diyos.
Pero nangin katawang kita sang Dios. Nga hindi kita nakaangkon sa kaluoy, pero nakaangkon kita sang kaluoy. So mo na makabiyanan nga inaiya nga promise, no? Yung promise ang Ginoo niya sa mga tumulo. So kinanglan number 1 gida nga mangin isa ka tumulo. Paano ka mangin tumulo? Paano ka mangin in Christ? Amo na pamangkot. Di mangin kay Kristo ka lang kung kilalahon mo siya nga imo personal manuluwas. Amo na nga ang challenge sa Word of God. Na-mention ko ang inhambal ni John the Beloved nga ang iya purpose nga kung nga ang ginsulat niya ang iya gospel. Ago di-introduce kita kay Kristo Jesus. Nga makilala gid naton kung sino si Jesus Christ. Kaya kung makilala naton siya, kay matuuhan nga siya amo ang Messiah, this Jesus is the Christ, and believing you might have life through His name. So, mo na basahan mo ang book of John, ara sa mind mo nga gina-introduce sa imo, ginapakilala sa imo si Kristo Jesus. Kaya mo na obra naton hambal ni Pablo, paano sila makatawag sa ngalan sa Ginoo? Kung wain nila makilala, wain nila mabatian, kay wala sang magawali. See? Ato na obra. Kay kita ang mga workmanship sang Ginoo. Kung ikaw isa ka tumulo, wala ka lang niya ginluwas yung ibutang sa higad. Wala ka lang niya ginluwas para magpinagusto sa kabuhi mo. Ang gusto sang Ginoo, di ba lang ibasa naton? Ephesians 1:4, nga maggawi sa balaan niya kabuhi. Di ba? Kag hindi lang ina, kundi manging kasubong kay Kristo. Amo na iya ang purpose kung naging pili ta sang Dios kay Kristo Jesus. Kay gusto niya nga may katawhan siya, no? Siling din ni Peter, may katawhan siya nga He has called out of darkness into His marvelous light. Kay magadala sang himaya sa iya. Gani ikaw abyan pamati subong kung wala pa ikaw iya sang personal relationship sa Dios nga Amay, kay wala mo ging kilala kag gintuan si Kristo Jesus. Imo na gid choice nga himuon mo na. Kung ginambala nga sa iban nga hindi ka maghimo choice, ti ila na ya kung mag-upod ka na sa ilayang mga pagtudlo, mawala kaya kay silindira sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Kabahay nga himuon mo na ka-desisyon before it's too late. Balik ko na rin sa nason nga igyonan, ninyo biyan Pastor Pinitabag, nga nagpaalam. God bless you.